may usapin na forthwith at dapat agarang litisin bilang nasasakdal sa impeachment si BP Sara. Alam nyo po, kailangan na pong gawin yan. At eto po i-explain ko po sa inyo bakit naaayon sa atin na simulan na agad ang trial na impeachment sa Senado. Panoorin po muna natin ito. Kasama sa bagong mayorya sa Senado ang ilan sa mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ang dati namang Senate President na si Senador Tito Soto na minsang nagsabing aaksyonan niya ang impeachment agad-agad, wala na sa pwesto at kabilang na sa minorya. Kaya ang lumulutang na tanong, anong epekto ng leadership change sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado? Ano ang epekto niyan? Sa tingin ninyo, kung matransmit, not guilty si BP Sara. Diyan pa lang. Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin yung impeachment, political yan. Numero lang ang kailangan dyan. Kung hindi nga nila kaya na maging majority, ibig sabihin, hindi nga nila kaya maging 13. Ang kailangan para makonvict si BP Sara, 16. Doon pa lang, alanganin na sila. Si Senadora Riza Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa amin lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa konstitusyon. Yun. Okay. Pag itong nagsasalita to si Ontiveros, tila talaga soap opera, no? Diba? Parang pang noontime show. Kung merong noontime comedy bar na si Tito Soto, ito pang noontime show. Pero, gusto nyo, diba? Sinasabi ni Tito Soto, forthwith, noong siya pa ang Senate President, sisimulan agad. Ngayon, ang sinasabi naman nitong mga ito, simulan dapat agad. Kahit nagpalit na ng liderato at ang Senate President na ay si Cayetano. By the way, congratulations, Senator Cayetano. Sabi nga natin, talagang pag ikaw ay nasa tama, makukuha natin yung pagpapala, no? Anyway, ituloy natin. Alam nyo po, ito masasabi ko sa inyo. Dapat simulan na po ito. Coach Oli, bakit parang pabor ka na sa impeachment? Pabor ako dati pa sa impeachment kasi alam ko, ito tatandaan po natin. Alam ko, inosente si BP Sara. At hanggang pinatatagal dyan sa kamara yan, hindi makakasagot si BP Sara sa mga akusasyon sa kanya. Pagdating sa Senado po, patas ang Senado. Hindi bayad ng maleta. Hindi hinihimod ang puwet ni Bongbong Marcos at hindi hinihimod ang puwet ni Tambaluslos. Pagdating sa Senado, may sariling utak yan. At maipapaliwanag ni BP Sara ng maayos yung kanyang side. And at the same time, kung merong mga hocus-pocus o mga peking witnesses katulad nila Madriaga, matatanong yan. Ay sabi ko sa iyo, pag natanong ng mga abogado dyan, halimbawa si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, Marcoleta, Chis Escudero, sino pa bang abogado dyan? Doon pa lang magtatain na yan si Madriaga. Kaya importante na simulan na po ang impeachment sa Senado. Nang malaman, naniniwala ako na si BP Sara lalong tataas ang trust rating. Lalong mamahalin ng Pilipino pag nasimulan na ang impeachment sa Senado. Kahit nga si Drilon sinabi, pag patagumpayan, nanalo sa impeachment si BP Sara, sigurado na siyang magiging presidente. Si Drilon po yun, dilawan po yan. Kaya ako naniniwala ako, eto na ang pagkakataon ng BP Sara makasagot sa impeachment. Ang problema ito, i-explain po natin ang problema. Ang problema, nagbutuhan na at inaantay na yung articles of impeachment sa Senado pero hindi pa pinapasa ng Kamara. Di ba nagmamadali sila? Tapos, nung nakaupo si Cayetano as Senate President, parang umatras ang mga yagbols nito mga himod puwet dyan sa Kamara. O bakit? Kasi inaantay nila mahuli si Bato. Inaantay na maagaw muna ang liderato na mag-boyfriend Lacson at Tito Soto bago ipasa yung articles of impeachment. Kaya nga ako nadidinig ko merong mga pumirma galing sa Kamara na pabor na sila sa impeachment. Anyway, may numero naman talaga. Meron ng numero ang mga maleta boys, yung mga nakakatanggap na maleta dyan. Yung iba pumirma na nang sa ganun maibasa agad sa Senado at makasagot si BP Sara dahil nga mangyayari yung ganyan.
makukuha po natin. Ayun na nga, tipong pinatatagal. Seryoso sila. Hahijackin si Bato, huhulihin at babawiin ang Senate presidency kay Cayetano. Kaya po magbantay tayong mabuti. Kaya po tayo nasa social media, mag-ingay po tayo. Yan po, galing po yan sa bubwit ko. Yan po ang nadidinig ko. Hindi dahil sa pabor ako sa impeachment, pero ito ang mas magandang mangyari ngayon. Lalong-lalo na si Cayetano ang nakaupo. Si Senador Robin Padilla, na noong miyembro pa ng oposisyon, ay nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sinabi naman ngayong mayorya na siya na tuloy ang impeachment sa Senado, kahit iba na ang liderato nito. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Kaya maliwanag. Buti pa si Robin ha. Alam nyo, matindi ang mga banat nitong si Robin ngayon ha. Swak sa banga. Dapat mag-convene. Pasa nyo na. Kamara. Ipasa nyo na sagad sa Senado. Di ba gusto nyo forthwith? Simulan na natin yung impeachment. Ano pa inaantay ninyo? Si Bato? Pero bilang legislators, hanggat wala, at tulad mamaya, wala pa naman dito, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Pinawi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pangamba ng iba. Aaksyonan daw ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo yung impeachment, magko-convene kayo immediately. Forthwith. Maliwanag na, Tito Soto, forthwith. Doon sa mga nagdududa, forthwith. Sa mga DDS, ako naniniwala ako. At doon sa mga nakarinig nitong intel na sinasabi ko sa inyo, alam ko gusto na nilang magsimula ang impeachment. Huwag nang antaying mahuli pa si Bato. Next day, sir? The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee ng rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Hindi pa nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Yun! Ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon nangyari matapos makakuha ang kampo ni Cayetano ng boto ng 13 senador. Kasama sa umanib mula sa kampo ni Soto patungo sa kampo ni Cayetano, sina Senadora Loren Legarda at ang magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Buti naman, nagtapang na kayong mga bilyar. Kasi kaya naman nalipat kila Tito Soto, yung mayorya, dahil to sila Villar, nagsibaligtad eh. Pero, bumaliktad na kayo ngayon, palakpakan na. Pupurihin natin yan. Sabi ko nga, kay Coach Oli at sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So far, okay tong Villar. Camille, Villar, shout out sa'yo. Tama yung sinasabi, tama yung ginawa nyo dyan. Tay naman sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito. Pero si Lacson, hindi na itago ang sama ng loob kay Legarda. Nakasama raw nila noon sa mga pagpaplano nang mailuklok si Soto bilang Senate President. Niwala raw kasi itong naging pasabi sa kanyang desisyon na lilipat na pala ng alyansa. Ay, dapat pala nagpapaalam ka, Loren. Ano ba yan, boyfriend? Sumama daw ang loob ni Lacson. Hindi man lang daw nagpasabi si Loren Legarda. No, ikaw naman sumama tuloy ang loob. Alam mo namang matatampuhin yan si Pinky. Alam mo namang balat sibuyas yan eh. Dapat nagsabi ka muna na lilipat ka na sa Duterte Block o doon sa dati minorya na ngayon ay mayorya na. Sa grupo ni Cayetano, hindi ka nagpasabi. Papaalam ka naman kasi. Alam mo naman, bossing yan sila Lacson eh. Meron actually, maski pa paano, di ba, sentimento, because originally, kasama namin siya sa minority. We were only 4 or 5 at the time, and then kasama namin siya sa majority originally. So ang sa akin lang, it's not the point of her leaving the group, but at least man lang, 1 second before it happened, binulungan niya si SP. Ako may pagganong-ganong ka pa. O sana man lang 1 second before nangyari, binulangan niya sa SP. Ibig niya sabihin, pasintabi. May period ka ba ngayon, Lacson? Parang matatampuhin ka. Hindi, di ba ganon? Pag may period, matatampuhin. Pinky, ano yan? Nagiging balat sibu. Habang tumatanda ka, nagiging balat sibuyas ka. Pinky, pahuhuli niyo si Bato eh. Magsasabi sa inyo, itatraidorin niyo. Isipin ninyo, kapwa senador niyo, tinatraidor, halos kasuhan niyo na yung mga ibang
senador. Pero si Tambaluslos hindi mo maimbita. Sino kinasuhan mo dyan? Sino kinasuhan? I mean, nasa partial report mo, binabanggit mo pangalan ni hindi mo maimbita si Tambaluslos. Tapos gusto mo magpapaalam sa'yo. Eh di naichismis mo kay Tito Soto. Oh, boyfriend mo yan. Ha? Mag-best friends kayo niyan di ba? Ikaw naman To seriously, payo kay Pinky Lacson. Dati ka namang pulis. Senador ka pa. Dati ka pang Blue Ribbon. Chairman. Ay, hindi na ba siya? Hindi, papalitan yan sigurado. Walang silbi. Huwag ka matatampuhin. Never mind us. Nagtataka naman daw si Soto sa ginawa ni Legarda. Pero wala kayo naramdaman ng konting hinanakit doon kay Senator Lauren na lumiban ng walang paalam sa inyo? Kahit konti. Nagtataka lang ako. Sinubukan naming kunan ng panig si Legarda pero hindi siya nagbigay. Okay lang yan. Di ba? Wala naman sa batas na kailangan ka magsabi sa kanila Sila ba nagsabi nung hahijackin nila yung dating mayorya na ginawang minorya at ngayon ay mayorya. Yung grupo ni Cayetano, di ba?